Maraming salamat, Edniel. Ba't kasi sana pagkatapos na ng graduation? Yes. Diba? Ang celebration naman talaga dapat after. Ayan, para celebration talaga. Pero kaugnay sa nangyaring sunog sa may Eastwood Olympic Heights sa Quezon City noong June 18, abay may mga residenteng nagrereklamo kaugnay sa nangyaring sunog dahil meron pala maitinagong mga nasugatan. Nako. At yung iba ay nasa ICU pa sa ilang ospital dito sa Metro Manila. Alamin natin kay Val Gonzales ang detalye dahil kausap niya ang isa sa mga kamag-anak ng nasunog ba ito? Nasuffocate. Nasa ICU ngayon. Sino siya? Aris number 5, Val Gonzales, please come in. Val. Mayor at Mistea, halos isang linggo matapos ang sunog sa Eastwood Olympic Heights Tower 3 sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City, ay ngayon lamang naglalabasan ang tunay na larawan ng nangyaring sunog nung araw ng Huwebes. Batay sa impormasyong nakuha ng DZRH News, sa isang hospital pa lamang ay hindi na bababa sa 10 mga biktima ang nakakonfine sa intensive care unit. Kadilang sa nasa ICU ay ilang minor de edad na 1 taong gulang at 7 taon. Kasama na Bosdeo at Mistea nasa kabilang linya ang isa sa kaanak ng mga biktima, itago natin sa pangalang si Miss Katrina. Magandang hapon, Miss Katrina. Kayo ay nandyan ngayon sa ospital dahil yung inyong mga kaanak na nakatira doon sa isang unit sa nasunog na condominium na building ay pawang mga nasugatan at ilan sa kanila ay nasa ICU. Tama po ba, Miss Katrina? Magandang hapon po. Tama po yun. Ayan na. Pakikwento nga po ninyo, may karagdagang katanungan si Boss Deo Macalma at si Mistea. Go ahead, please. Ay, Katrina, ikaw pa nasa Eastwood din nung mangyari ang sunog? Hindi po, wala po ako dahil po ako po ay on the way to work nung nangyari yon. Yung kapatid ko po, yung nag-post po sa kanyang social media, pinapunta ko doon. Ngayon, nung pagdating niya po doon, talagang ang dami, magulong-magulo na po doon sa pinakababa ng Olympic Heights, no? At saka ang dami na pong ini-evacuate. Pero yung problema, yung inuna nilang evacuate yung ibang tower na kung saan hindi masyadong grabe yung usok. Yung tower na may madaming usok, doon po nakatira yung kapatid ko at yung senior citizen kong mother. 2 unit po yun. Bago po sila nababa, lumampas po ng ilang oras, bago po sila na-rescue, inakit po muna sila sa roof deck, nag-antay doon ng isa pang oras dahil hindi po makababa, dahil wala nga pong kuryente at nasa 29th floor po sila. Yung kapatid ko po, hikain po yun, kaya hindi niya kakayanin yung talagang bumaba. Ngayon, nang hindi pong kargahin kasi wala po silang equipment wala pong oxygen, sobrang kulang yung dala ng rescuer na oxygen. Kaya nagtagal po sila dun sa roof deck. Wow, sa roof deck sila tumakbo sa roof deck, doon sila pumunta from 29th floor, Katrina. Opo, kasi hindi na po nila alam, you cannot see from 1 foot in front of you. That's what my mother said. Kasi yung mama ko okay siya, so she's staying with me. So kinwento niya sa akin na pagbukas niya ng pintuan, napakakapal na po ng usok. Wow. At nagugulat po ako dahil wala pong alarm, at yung mga sprinkler para hindi gumana. Ganun. Opo. Tapos yung emergency light, wala din po. It was pitch black according to her. So tinarado niya ulit yung pintuan at sa kanya kami tinawagan isa-isa para humingi ng tulong. So ang nanay mo at kapatid mo nasa ICU ngayon sa isang ospital, Katrina? Hindi po. Yung nanay ko po, kasi nasa kabilang unit po siya. Diba, magkatabi kasi yung unit nila. Yung unit ng mama ko, iba po it was facing another direction, kaya yung hangin pumapasok. Pero yung unit ng kapatid ko, talagang puro usok po yung pumapasok sa kanilang mga bintana. Kaya po talagang nahirapan po sila. Isipin niyo po, ilang oras po sila nandun sa loob ng usok. Yes, matanong ko lang, Miss Katrina, wala po bang assistance na ibinigay sa inyo ang management ng condominium? I fair.
Meron naman, pero madami pong pagkakakulangan sa admin ng Olympic Heights. Tapos yung mga faulty emergency, nila, medyo... hindi lang po kami ang nagsasabi nito. Madami po akong kausap na residente na wala po sa ICU, pero they had to be brought to the hospital also because nga of smoke inhalation. Some of them, ito yung mga kasama ko dito sa ICU, ganun din po yung sinasabi. Wala pong alarm, walang sprinkler, at nahirapan po silang bumaba. Tapos may isa pa nga, yung nanay ng 1-year-old and 7-year-old, na-trap pa dun sa may hagdanan, yung fire exit. Wow. Na-trap pa kasi pwede kang pumasok, pero hindi ka na pwedeng bumalik. Wow. Ayan. O yun, apparently this building is a very old building. So, yung garbage chute nga na yan, dapat hindi na yan ginagamit dahil delikado yan Saan ba nanggaling yung sunog sa 29th floor ba, Katrina? Pasensya na sir, hindi ko po mako-confirm yan dahil wala po kaming nakikitang report from the Bureau of Fire Protection ba ang tawag sa kanila. Dahil tumatawag po kami sa kanila at wala pong makapagbigay sa amin. Although, meron po kaming balita, not verified sir, kasi nandito pa ako sa ICU, binabantayan ko yung pamilya namin. Meron na raw lumabas ng Sabado, pero hindi ko to, wala pong naipapakita sa amin. Ang report noon sa basement daw. Pero bakit sa 29 floor yung usok? Hindi po basement yan, sir. Hindi po basement yan dahil malinis po ang basement. On the day of the fire, may mga pumunta sa basement mo para kunin yung mga sasakyan nila. Wala po. Kahit usok, wala. So, the fire started somewhere. Probably, if I may make speculations po, kasi ito po yung sinasabi ng mga residente. May narinig silang pagsasabog, tapos yung usok started from the 16th floor pataas. Kaya po mapapansin ninyo, yung mga nasa ICU po dito, para nasa upper floors po. At saka may similarity po sa location ng kanilang unit kung bakit sila napaka-apektado dahil nasa harap po ng garbage chute po yung unit nila. Ayan. So anyway, ang nakita natin problema rito, Katrina, ay mukhang hindi safe nga dahil una, walang fire alarm at yung mga sprinkler hindi gumana. Supposed to be dapat gumagana yung pag may sunog, may usok. Tama po yun. Kasi yung isang kasama ko dito, yung nanay ng 1-year-old at ng 7-year-old, lumabas po siya sa kanyang unit, at tinatry niyang buksan yung mga yung para sa fireman yung break glass in case of fire, mga ganun. Oo. Wala pong lumalabas na water. So, yun po, yun lang po ang yung masasabi ko. hose. Wala. Yun, kung pwede pong i-check ninyo, sir, kasi napakagrabe po ang nangyari sa madaming pamilya. Okay, so anong panawagan niyo, Katrina? Pananawagan po sa Bureau of Fire Protection po, makonsensya naman po kayo dahil ako po mismo magsasabi sa inyo, ang dami kong pictures, videos, at saka mga salaysay na mga residente ng Olympic Heights Tower 3 sa Eastwood na grabe ang nangyari sa kanila at hindi pa sila makabalik sa kanilang bahay dahil po hindi pa ho safe. Ang sinasabi po sa kanila ng admin na bakalampas ng 4 weeks pa po. Nakakaawa na rin po yung mga residente, hindi lang po kami yung kawawa. Okay. Yun po ang panawagan ko po. Okay, maraming salamat, Katrina. Hayamot, well said. Hayamot, ipa-follow up natin yan sa pamagitan ni Val Gonzales. Thank you. Ingat kayo. At, Maraming salamat. Ayan. Okay, Val? Ngayon, Mayor, ay hirap makakuha ng malinaw na impormasyon sa Quezon City Fire Department. Yung mga mamamahayag na nagko-cover sa Quezon City kaya't walang tiyak na figures kung ilan ang sugatan at kung anong pinakbulan ng sunog. Ngayon lamang, Mayor, habang kausap natin si Miss Katrina, ay may nagbigay na sa akin ng linya ng communication sa Chief Investigation Division ng Quezon City Fire Department sa katauhan nitong si Police Senior Inspector Bernardo Soriano na aking gagawing follow-up dito sa insidenteng ito dahil yung kanilang fire marshal, si Senior Superintendent Samiliano ay hindi sumasagot sa tawag sa telepono. Ako si Val Gonzales, DJ Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales.